imahen ni Hesukristo, isa sa pinakaminamahal ang Santo Niño. Ang debosyon dito talaga namang matindi, pinaglalaanan ng panahon at atensyon. Viva Pizzigno! Dahil sa Cebu, unang lumaganap ang Kristyanismo sa ating bansa. Taon-taon, dagsa ang mga deboto ni Santo Niño sa Sinulog Festival. Sa Cebu makikita ang marami sa mga gumagawa ng rebulto ng Batang Hesukristo. Katulad ng 42 anyos na si Roque na mahigit 13 taon nang gumagawa nito. Ipinakita ni Roque kung paano mabusisi niyang binubuo ang kanyang mga obra. Bali yung una natin gagawin, ito yung molding niya. Dito yung hinuhulma yung mga base. Pag natuyo na to, lininisin, tapos lilihain, isasanding, pinturahan doon sa loob. Ito, tapos na magpintura, tapos siya na mag-finish. Sa paggawa raw ng Santo Niño, mas nagiging blessed siya. Simula raw kasi nung ito ang kanilang naging negosyo, nakapagtayo na siya ng paggawaan at kinuha pang supplier ng ilang mga simbahan at kumpanya. Yung imahe na sa tunyo, maraming gumagawa. Nag-iba kami ng design. Marami nga sa akin ang gusto yung bilog. Yung sa amin, carving. Para unique, pag nakikita ng customer, iba tong design. Katuwang din ni Roque sa paggawa ng mga Santo Niño, ang kanyang misis na si Editha, na siya namang nakatokang tumahi sa mga damit ng santo. Pero ayon kina Roque at Editha, ang talagang ipinapanalangin nila kay Santo Niño, ang patuloy na gabayan ang anak nilang si Gerald, 17 anyos. Titingnan mo siya, okay siya, normal, pero yung isip niya talaga, slow learner. Kasi pag nakita ko na lalaki siyang ganyan, hindi ko kaya. Wala tayong magawa, yun ang bigay. Naiisip mo, paano na siya pag tatanda na kami? Ang magkakapatid naman na Belinda, Presi at Teresita, namana raw sa kanilang ina ang paggawa ng peluka o wig ng Santo Niño. Kami na po yung 4th generation na wig maker po dito sa Philippines. From lolo po to our father. Then tinuro po sa mother po namin. And then mother po namin tinuro po sa amin tatlo. Hanggang sa kami na nga yung nagtuloy nung bali, yung legacy ng mother namin. 3 klase ng materyales ang ginagamit nila. Ang pinaka-special is husi. Kasi galing siya sa kuko ng silkworm. Kaya yun yung kumbaga, mahal sa amin. Pero yun ang ang pinakamaganda. Kasi siya yung pinakamalapit sa hibla ng human hair. Una munang hinimay ang husi at abaka. Gamit ang kawayan, sunod na mano-manong kinulot ang magiging buhok ng santo. Para masigurong kulot na kulot talaga ito, pinatutuyo ito ng maigi. At saka tatahiin para mabuo ang peluka. Ibinahagi rin ni Belinda ang sikreto para lumabas na magandang klase ng peluka ng Santo Niño ang kanilang produkto. Kabilin-bilinan daw ng kanilang namayapang ina. Bago gumawa ng peluka, dapat nakakondisyon o nasa mood. Kasi talagang kailangan bubusisiin mo yung paghimay na yung kailangan pino siya lalabas. Tapos yun sa pagkulot, meron kaming tinatansya na sukat ng bilog ng stick para maging tama yung kulot niya. Sa loob ng 1 linggo, nakagagawa sila ng humigit kumulang 40 wig. Ang ilan sa mga ito na ibibenta nila ng 7 to 10,000 pesos. Kapag matumal daw ang benta, nananalangin daw sina Belinda kay Santo Niño at himala naman daw na pagkatapos nilang magdasal, nagkakaroon sila ng customer. Malaking bagay para sa aming magkakapatid. Nakapag-aral kami lahat, nakapagtapos kami lahat. Hanggang sa ngayon, itong trabaho na ito rin yung binubuhay namin sa mga anak namin. Ang manunulat na si Des Bautista, sa tulong ng mga kapwa niya manunulat, naisipang gumawa ng libro na naglalaman ng lahat ng mga kwento at impormasyon tungkol sa Santo Niño. This was the oldest devotion in the Philippines. Napaka-popular all over the Philippines. Sinasabing, may milagro dito, may milagro doon. Sabi ko, these are graces of the Santo Niño. Ayon sa kanilang mga pananaliksik na inilimbag sa librong Santo Niño,
the Holy Child devotion in the Philippines, ang Santo Niño raw ay ang batang santo na pinili ni Reyna Juana, isang katutubo ng Cebu noong unang panahon. Noon daw kasi, walang batang Diyos na sinasamba ang mga katutubo. Una, napapaglaruan, saka hiniheli-heli na ganyan, madaling kausapin, madaling biruin. Yun ang naging custom ng mga Filipino sa Santo Niño. Hindi nila nahihingi sa crucified Christ. Hanggang patuloy na dumami ang mga deboto dahil na rin sa mga kwento na natutupad ang mga hiling at dasal kay Santo Niño. In terms of miracle as a scientific event, wala. But the many favors that Santo Niño give, nagpupuntahan talaga doon yung mga tao. So it means there are favors granted. Umunlad yung bayan, yung giyera hindi nangyari, hindi nakabuntis for many years, biglang nabuntis. Yung negosyo biglang naging successful. Nagiging popular yung devotion. At sinasabi niyo, naku, milagroso yung Santo Niño na yan. Sa bayan ng Daraga sa Albay, may rebulto raw ng Santo Niño na parang buhay. Lumalaki raw ito. Pati nga raw ang mga suot nitong damit. Tila pinagliitan ng santo. Dati po naiilak namin to, ngayon hindi na po. Masyadong malaki na ang kulang. Ang mga kamay, paa at iba pa raw bahagi ng katawan ng Santo Niño naglalangis din daw. At ang langis nakagagamot di mano. Pero heto ang mas nakaiintriga. Kung meron daw bumabagabag na tanong sa'yo, kayang-kaya daw itong sagutin ng Santo Niño ng Daraga. Ito yung lumabas sa kanya. Pray always the rosary, God bless. May ano siya ng Mama Mary. Kwento ng may-ari ng rebulto na si Rosalie. Nabili niya ang puon sa isang tinderong naglalako-lako sa mga bahay-bahay noong nakatira pa siya sa Quezon. Hulugan nga raw niya itong binayaran. Ayon kay Rosalie, nagsimula di manong magmilagro ang Santo Niño nung lumipat sila sa Albay. Taong 2011, habang nililinis daw niya ang imahen, bigla na lang daw niyang napansing may tumutulong langis mula sa mga kamay ng puon. Hindi ko rin alam yung iisipin ko, bakit ba ganito, bakit biglang nagkalangis. Kaya nung malaman po nung mga kapitbahay namin, sabi nila, dahil sa pag-aari ko daw po yung Santo Niño, manghingi daw po ako ng sign, baka gusto niyang manggamot ako. Nung una po, sabi ko, ayoko namang manggamot kasi malaki responsibilidad yan. Tapos ang iba, baka hindi naman maniwala. Pero sabi nila, subukan mo lang kasi wala namang mawawala. Baka daw po kapalit nung sakit ko din sa puso, baka mawala. Ang hindi maipaliwanag na pangyayaring yon, nasundan pa raw nung alayan ito ng rosas ng isang deboto. Bigla raw nagkaroon ng hugis krus sa mga talulot nito. Ito naman pong sa rose petals, linalagyan niya po ito ng image pag may nag-o-offer po ng mga rose sa kanya, katulad po niya. No? Ito po, blanco po. Lagay po natin dito. Yan po. Wala pa po. Lagyan mo din. may message na po. Bless you po. Ala, ayan po. Bagay na nasaksihan daw ni Janet na noong 2011 na-diagnose na may myoma at ovarian cyst. Kasi nag-50-50 ako, malaki yung mga blood na lumalabas sa ano ko. Akala ko talagang katapusan. Yung oil niya, palagi kong humihingi kayo palagi kay Santo Niño. Tapos nilalagay ko sa ano dito. After 4 months na pagdadasal ko kay Santo Niño, unti-unting nawawala na yung bleeding ko. Tapos nag-normal na yung menstruation ko. Tapos nang bumalik ako sa ano, nagpa-check up ako, sabi ng doktor, ano na normal na daw. Isang buwan lang siya naggamot at nag-transfuse sila ng dugo sa kanya. Hindi yun sapat para tunawin yung myoma niya. Wala kaming nalalaman na component ng langis na maaring magpaliit sa myoma o sa ovarian cyst. Nakaranas din daw ng himala si Aling Jennifer na dati raw bulag ang kanang mata.
Ngati yung mata ko. Hanggang sa lumala na dahil pinapatakan ko na ng anong gamot. Hanggang sa nagkanana na, di nakaisip na ako na magpaano sa doktor. Sabi, hindi na nga daw mawawala yung puti sa mata ko. Sabi nung pinsan ng asawa ko, ate, walang mawawala sa'yo, subukan natin sa ninyo. Bumuka yung mata ko. Unti-unting nawala talaga yung nana nung mata ko. Basta simula nung nilagyan ko ng lana ng Santo Niño. Nakikita ko talagang problema niya. Meron siyang tinatawag na corneal leucoma. Or in other words, scar sa corneal part ng mata niya. Kunyari na nasundot, na nagasgas yung mata niya, pwede ka magkaroon ng peklat sa mata. Pangalawa, pwedeng from a previous eye infection, nagkaroon ng ulcer, nagkaroon ng severe form of infection, pwede magkaroon ng pamumuti ng mata. Wala akong maisip na any oil that you actually, if you wipe it off on the eye, it will remove any or anything at all or cure any eye condition. Imposibleng lumaki ang isang statwa. Baka nanguho sila ng ibang statwa na mas malaki. Well, it can melt. Pero pag nag-melt, di syempre mag-iiba na yung features ng iyong statwa para siya mag-expand. Pero hindi pwedeng parehong-pareho pang features niya. Di-distort yung mukha ng Santo Niño nila. So I'm sure that's a brand new Santo Niño of a different size. Samantala, maaaring may scientifico raw na basihan kung bakit naglalabas ng langis ang puon. Mga statwa gawa sa plaster of Paris. At itong mga to, may tubig ang plaster of Paris. To make it into something malleable or statue, for example. Lalagyan mo yung plaster of Paris na powder, lalagyan mo ng tubig. May posibilidad na may tubig na pwede lumabas. Pero tubig, hindi oil. Sinubukan ng aming team na pumitas ng talulot ng rosas at ilagay sa paanan ng santo para rin subukan ang mga pahayag ni Rosalie. Pero taliwas dito ang nangyari. Yun kasi ang paniniwala po nila, hindi ko naman sila pwedeng pilitin. Siguro dadating po yung araw na ang Diyos na lang sigurong gagawa ng paraan para maniwala po sila. Ayon sa parish priest ng Daraga na si Father June, hindi nila tinututulan ang sinumang nananampalataya sa imahe ng Santo Niño. Pero hindi raw nila kinikilala ngayon na himala ang sinasabing ang paglaki at paglalangis nito. Ang milagro ay maaaring mangyari kahit kanino man. Hindi ibig sabihin po pwedeng maghimala yan sa bawat isa. No? Depende sa lalim ng pananampalataya at sa patuloy na pagpapaigting ng kanilang ugnayan sa Panginoon. Gayunpaman, kinikilala po namin na may kanya-kanya tayong debosyon at ang pananampalataya personal na bagay. Ang importante, maniwala sa mga bagay na hindi man madaling mapatunayan, alam nating totoo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.